Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang ngayon po ay atin namang maisagawa ang ating Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid sa inyong lahat, saan man kayo naroon. Kay gabi, kay araw, kay umaga. Sa dami ninyo, hindi ko na po alam kung anong oras sa inyong lugar. Tayo po ay tatalakay ngayon ng mga tanong na kasi ngayon hindi lahat ng tanong ay live, kapatid na Daniel, kasi hindi nga nakakarating sa mga exposition ang mga tao, nasa mga bahay lang. Meron na gustong makatiyak na siya ay makakapagtanong, nagpapadala sila ng, ang tawag doon, canned question sa ating mga internet, ready social, social media. Kaya magandang pagkakataon po para sa atin, mga kapatid. Pero meron ding mga, sa informasyon ko ngayon, meron ng mga naka-line up na naka-live na gustong magtanong. Hindi ko lang matitiyak po na masasagot lahat dahil napakaraing nakahana . Ganun pa man, mag-umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ngayon po ay meron po tayong isang live na magtatanong sa atin, isang ex-INC at nagsusuri mula po sa San Mateo, Rizal, si kapatid na Edwin Bakinto. Kapatid na Edwin, tuloy po kayo. Opo, magandang gabi po, Kuya Daniel. Magandang umaga po, Brother Eli. Pwede po bang dalawang katanungan? Kasi yung isa po pong katanungan ay nanggaling po sa aking anak na 9 na taong gulang. Siya po ay nagbabasa ng pambatang Biblia. Kapatid Edwin, ikinalulungkot ko na pagbigyan kita kasi unang-una ka. Pagdadalawahin mo, napakaraming oras para masagot ang dalawang tanong. Siguro sa ibang pagkakataon, kapatid na Edwin. Kasi pag pinagbigyan kita, pagbibigyan ko na lahat. That is justice, di ba? Kaya siguro yung pinakamahalaga lang sa'yo, ang pagbigyan muna natin, napakaraing nakahanay na magtatanong. Kapatid na Edwin, maasa ako maunawaan mo. Opo, sige po. Yung tanong ko na lang po, yung galing po sa aking anak na 9 na taong gulang. Siya po kasi pinagbabasa ko ng pambatang Biblia. Tapos itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakakapanood po siya ng tungkol sa nasa sinapelikula na tungkol sa buhay ni Jesus Christ at ni Juan Bautista. Tinatanong niya po sa akin, bakit daw po binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus, hindi naman daw po ito nagkasala. Ilang po, Brother Eli, salamat po. Salamat din po, kapatid na Edwin. Kapatid na Daniel, may mga putol sa akin ang dating . Bakit binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo? Yung kaduktong hindi ko nakuha, kapatid na Daniel. Opo, bakit daw po binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo gayong hindi naman po nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo? Kapatid, unang-una, kapatid na Edwin, ikaw na bahalang magpaliwanag sa anak mo, Ang Kristo kasi, ang ultimate na magiging kalagayan niya, makasalanan siya. Yun ang ultimate. Mapapako siya sa krus na inaaring makasalanan. Although hindi siya nagkasala kahit kailan, pero yun ang magiging ultimate goal niya, mamamatay siya na parang siya ang makasalanan. Basahin natin ang 5:21 ng 2 Korinto. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin
upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Ayon. Inari siya na may sala dahil sa atin. In fact, nung siya ipako sa krus, representasyon siya ng lahat ng taong makasalanan na masasakop ng kanyang pagkatubos. Kaya, inaari siyang makasalanan sa harap ng Diyos para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng Biblia, doon sa Roma 6:4, basahin natin kapatid na Daniel. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, tayo ang wika ni Pablo sa mga unang Kristiyano, nalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Tingnan mo, kalakip na tayo sa kamatayan ni Kristo. Doon sa krus, anong sentido tayo kalakip na namatay ni Kristo sa krus? Kasi tayo nga ang inire-represent niya sa krus. Kaya nung mamatay siya sa krus, kalakip niya tayong namatay doon. Gaya ng sabi ni Pablo sa isang talata ng 2 ng Kolosas, kapatid na Daniel. 2:20 ng Galacia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ayun, doon sa punto, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. Hindi lang naman siya. Lahat ng tao na makasalanan, na maniniwala kay Kristo, is presumed na kasama niyang napako sa krus. Dahil ang ultimate goal ng pagkasugo kay Kristo ay siya ang kumuha ng ating lugar. Yung pagkapako niya sa krus, yun ay larawan ng kamatayan ng lahat ng taong makasalanan. Kasi ang hustisya, kapatid na Edwin, ang makasalanan mamamatay. Yun ang sabi ng hustisya ng Diyos. Sa Ezekiel 18:20, ganito nakasulat doon. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. So, nakadecree na yun You are destined to die pag ikaw ay nagkakasala. Kaya, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Yun ang parusa. Kagaya ng sabi kay Adan, pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Si Kristo nakatakdang mamatay. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil aakto siya na tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng makasalanang sumampalataya, is presume na kasama ka ng napako ni Kristo. Kaya sinabi ni Pablo doon sa 4 ng Roma, tayo nga'y nangalibing. Di ba yung si Kristo nung mamatay sa krus nilibing? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. So yung palang bautismo, larawan ng paglilibing yon. Paglilibing ng namatay dahil sa kasalanan. Yan ang mga tawag doon, kung matatawag yun na allegory o pagtutulad, yung kanyang kamatayan sa krus, namatay tayo kasama niya. Nung tayo ay bautismuhan, nalibing tayo, nakasama niya. Na kung paano ang wikan si Kristo na buhay na mag-uli, ganun din naman tayong nabautismuhan, lalakad sa pagbabagong buhay. Itong mga ito, mga simbolismo ng spiritual, na may spiritual significance para sa atin. Ngayon,
Si Kristo, tama yung tanong nung anak ng kapatid na Edwin. Napakatalinong tanong. Bakit naman siya binotismuhan? Hindi naman po siya nagkasala. Tama yun, nasa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Kahit kapirasong daya, kasinungalingan, walang nakita sa kanya. Siya hindi nagkasala. Saksi pati si Pilato Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ba't niyo gusto siyang ipapatay? Sabi ni Pilato sa mga Hudyo. 2 beses siyang nagsalita at atubili si Pilato na sintensyahan ng Panginoon Kristo kasi wala akong makitang karapat-dapat sa kamatayan sa taong ito. So, it is established fact in the Bible. Walang kasalanan siya per se sa kanyang sarili. Pero, he will suffer the consequences of sins kasi tutubusin niya tayo. He will take our place. Kaya, para yun ay makumpleto niya, kailangan siyang bautismuhan. No? Babautismuhan siya kasi ipipresume siyang makasalanan Babautismuhan siya. At yun, ang sabi ni Kristo, para maipakita ang kabuuan ng susundin ng taong maliligtas. Basahin natin ang 13 ng Mateo sa Kapitulo 3, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy. Sabi ng Panginoon Kristo, nung ayaw siyang bautis, siguro nanliliit si Juan, biro mo, siyang bautismo Si Juan nagkakasala, yung bautismohan niya, wala namang kasalanan. Kailangan ako ang bautismuhan mo, sabi niya, kasi yung bautismo ni Juan, ang intensyon talaga nun, pagpapatawad ng kasalanan. Yun ang unang-unang sinabi ni Juan. Magsisi kayo, sabi niya, magbautismo, sabi ni Juan. Kaya ang mga tao nagpupunta sa kanya, magpapabautismo para mapatawad ang kasalanan. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesukristo, sabi ni Juan, kailangan ako ang bautismuhan mo dahil ako makasalanan Tapos ikaw itong napaparito para ako'y bautismuhan, sabi niya. Sabi ng Panginoong Kristo, payagan mo ngayon. Gawin mo, pamayag ka, bautismuhan mo ko, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So, yung pagbabautismo ni Kristo is a demonstration o pagpapakita ng halimbawa na dapat ganapin ang buong katwiran. Kasama yun sa gagampanan ng tao na kanyang tutubusin na gaganap ng buong katwiran, kailangan mabautismuhan. Ang makasalanan, kailangan mabautismuhan. So yung kanyang ginawa, hindi dahil nagpabautismo siya, dahil may kasalanan siya, kundi nagbibigay siya ng halimbawa. Ipapakita siya ng halimbawa. Para rin yung hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon, pagpapakita ng halimbawa yon kung ano ang dapat mangyari sa pagsasama-sama ng mga apostol. Kaya pagkatapos na maghapunan sila, doon sa Kapitulo 13 ng Juan, sinabi ng Panginoong Jesus na binigyan ko kayo ng halimbawa. Pagkatapos ng hapunan, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Na kung paanong hinugasan ko ang paa nyo,
maghugasan din kayo. Kung paano sinubuan ko kayo ng tinapay, magsubuan din kayo. Ang kahulugan pa noon sa katapus-tapusan sa 34, kung paano inibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So yun, pagpapakita ng halimbawa, yung paghugas ng paa, may spiritual significance yun. Hindi ka literal na huhugasan mo paa ng kapatid o kaya literal mo susubuan ng tinapay. May spiritual significance na yun ang hindi nakukuha ng mga iba. Ang tinitignan yung literal, pero yung spiritual side noong ginagawa ni Kristo, hindi naintindihan ng marami. Ganon din naman yung pagpapabautismo. Ang pagpapabautismo ni Kristo is symbolic ng pagtupad ng buong katwiran, sabi niya kay Juan. Payagan mo. Dahil yan ang nararapat sa atin, ang pagtupad ng buong katwiran. Ikinalulungkot ko, kapatid, hindi ko lang pwedeng mapalampas. Si Manalo hindi nagpabautismo. Kasi paniwala niya, walang mas mataas sa kanya para magbautismo sa kanya. Maling paniwala yun. Sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos ko, nalong dakila kay sa akin yun. Di man ako karapat dapat magdala ng panyapak ng kanyang paa. At dun sa isang ebanghelyo pa, di man ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ni yung tali ng tsinelas o sapatos ni Kristo, hindi ako karapat dapat, sabi ni Juan. Pero ang Kristo sa pagpapakumbaba, nagpabautismo siya kay Juan. Hindi kagaya ni Manalo, wala ikaw magbabautismo Wala raw magbabautismo. Basahin natin ang Pasugo, November 2001. Page 2. It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him. Yan kasinungalingan yan No one was there immediately preceding his work to baptize him. Meron na siyang mga kasama no? At bakit siya nagpapatong ng kamay? Kung walang immediately, there was no one there immediately preceding his work to baptize him. Bakit nagpapatong siya ng kamay sa iba-ibang mga pastor ng iba-ibang iglesia? No? Meron tayong kopya niyan. Doon sa kanilang paanyaya sa 5 taong anibersaryo ng iglesia ni Manalo sa Pilipinas, siya ay pinatungan ng kamay para tanggapin ang pamamahala ng iglesia ni Kristo. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Akong kopya nito, original lang nasa akin Marami kasi yan na pinamigay nila. Yung isa, ibinigay sa akin ni kapatid na Nicolas Perez. Ito yun. Meron akong original copy sa ating museum. Kapatid na Daniel. Ito po, Iglesia ni Cristo, Maynila, Disyembre 1918, Buhay at Kapayapaan. Ginoo, mapitagan naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat sanhi sa 5 taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at tagapamahala ng Iglesia. Ito'y idarao sa Sine Gloria 1649 Daang Sande, Tondo, Maynila sa 25 ng Disyembre ng taong ito sa ganap na 8 ng umaga ng nasabing araw. Lubos ang aming pag-asa na pararangalan ng inyong pagharap ang nabanggit na pagdiriwang sa araw at oras na nabanggit. Ang mga gumagalang, Ustino Casanova, Pangulo ng Lupon, Teodoro Santiago, Kalihim ng Lupon, Federico Inocencio, Kagawad ng Lupon. December 25, 1918, papatungan daw ng kamay si Manalo,
bilang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sino ang magpapatong ng kamay? Biro mo alin ang mas delikado? Yung pamamahala ng Iglesia o yung pagpapabautismo? Mas delikado yung pamamahala ng Iglesia. Sino raw ang magpapatong ng kamay? Basahin natin yung page 2, kapatid na Daniel. Pakilagay sa party na yun na conclusive part na lang. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng mga iba't ibang iglesyang natatatag sa kapuluan na ang mga ito'y ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano at Roque Bautista. Ayan, ang nagpatong ng kamay para maging tagapamahala siya ng Iglesia ni Cristo. Mga iba-ibang pastor na natatag sa kapuluang Pilipinas. Mga pastor protestante ito Karamihan dito Sila nagpatong ng kamay kay Manalo. Siguro hindi alam ito ng mga iglesia ni Manalo ngayon Pero ang karapatan ni Manalo sa pamamahala ng iglesia dahil pinatungan siya ng kamay ng iba-ibang mga pastor na protestante. Nung bandang huli, kadikla-deklara ni Manalo lahat daw ng protestante sa demonyo. Labas na ang nagpatong sa iyo ng kamay sa demonyo. Basahin natin ang Pasugo 1961. Ay nabuhay pa si Manalo niyan nang ilabas yan. 1961, page 39, kapatid na Daniel. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Yung palang iba't ibang protestante, kay Satanas pala yan. Hindi po raw sa Diyos yan. Sila'y sa demonyo. Yun ang mga nagpatong ng kamay sa kanya. Di ang nagpatong ng kamay pala kay Manalo sa demonyo. Ano ngayon ang konklusyon nun? Anong iglesia ka meron? No? Kaya yan, masasabi natin, hindi alam yan ng maraming iglesia ni Manalo Pero kung gusto nyo yung suriin, bibigyan ko kayo ng kopya, libre, noong photocopy ng aking dokumento na alam ko hindi pwedeng itanggi ng Iglesia ni Manalo. Na ang nagpatong ng kamay sa kanya bilang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, iba't ibang pastor ng protestante na ayon sa kanya ay mga sa demonyo. Ba't siya nagpapatong? Bakit sa bautismo ayaw siyang pabautismo? Kaya sa wing kapalaran ni Manalo, hindi siya nabautismohan ng tamang bautismo Ang nagbautismo sa kanya, paring Katoliko nung bata siya. Tapos, binautismohan siya sa Christian Alliance. Sa demonyo rin, para sa kanya. Binautismohan siya sa Mission Kristiyana ba yata yun? At saka tapos kahuli-hulihan sa Badista. Sa demonyo rin ang Sabadista para kay Manalo. So, ang nagbautismo sa kanya, mga iglesyang sa demonyo para sa kanya. Ngayon, yung tunay na iglesyang sinasabi niyang iglesia ni Cristo, hindi raw siya nabautismohan doon. Kasi wala raw pwedeng magbautismo sa kanya. Mali. Sabi, kasi kung meron ka ng kasamahan, pwede ka namang magpabautismo Gaya ng ating Panginoon Kristo. Nagpabautismo sa isang taong mas mababa kaysa sa kanya. Kaya ang punto ko dyan, kapatid, ang bautismo talagang yan ay utos. Kasama yan sa katwirang gagampanan natin. Kung alam natin, Pwera na lang kung di mo alam. Kagaya nung nasa krus. Hindi nabautismohan yung magnanakaw sa krus kasi, paano babautismohan yun nung makita niya si Kristo magkakilala sila, kamatayan na, oras na ng kamatayan nila. Actually,
Mga 6 na oras lang sila yata hanggang 9 na oras magkakasama dun eh. Wala nang panahon. Nakapako na pa at kami. Paano yun? Wala nang bautismong mangyayari. Pero sa mga taong nakarinig, nakaalam, kailangan kang magpabautismo. Ngayon, ang Kristo, nakatakda siyang kukunin niya ang ating lugar. Aakto siya na parang makasalanan. Nagbigay na agad siya ng halimbawa na ang makasalanan para mapatawad sa kasalanan ay mabautismuhan. Ang katunayang iyon ang ini-assume sa kanya, yung 5:21 maliwanag eh. Siyang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ngayon, maaari ang isang hindi mo pa alam, kapatid na Edwin. Pagkatapos na si Kristo'y mabautismo ni Juan Bautista, gusto kong i-advance sa iyo ito para makita mo ang pagkakaiba ng pagtuturo ni Manalo sa pagtuturo ng Iglesia ng Diyos. Ang pagtuturo rito, kaya ayoko kitang bigyan ng karapatang magtanong ng dalawa kasi maaaring mahaba ang isang tanong, ang paliwanag. Ang pagtuturo rito sa amin, pagkatapos ni Kristong mabautismuhan sa ilog ng Jordan, meron siyang ganitong sinabi sa mga apostol sa Lucas. Basahin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sabi niya, mayroon akong isang bautismo upang ibautismo sa akin. Gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Pagkatapos palang mabautismohan siya sa tubig, sa ilog ng Jordan, nung siya'y nangangaral na, nung mga panahon na yon, noon din siya nabautismuhan. Bago siya mangaral, nabautismuhan na siya ni Juan Bautista. Ngayon, ang sabi ni Lucas doon sa 3 ng aklat ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, si Jesus ang wika, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Kaya nung mag-umpisa pa lang mangaral ang Panginoong Jesus, pagkatapos na siya ay mabautismuhan, mga 30 anyos siya. No? Noon sa kasalukuyan ng kanyang pangangaral, sa kapitulo ng Lucas, diyan sa aklat din ni Lucas, sabi niya, meron akong bautismo na ibabautismo sa akin. Sabi niya. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Maaring di alam ng marami, si Kristo pala 2 ang bautismong dadaanan niya. Binibigay ko lang sa yung parang palaisipan, kapatid na Edwin, na pagkatapos ng bautismo sa tubig, symbolic ng paghuhugas ng kasalanan, meron pa siyang isang bautismong dadaanan. Kaya nung nakikipag-usap sa kanya ang mga apostol, nung panahon na yung 2 apostol may hinihingi na kung pwede raw sa kanyang kaharian, silang magkapatid na apostol ay paupuin ni Kristo sa kanyang kanan at saka sa kanyang kaliwa. Basahin natin ang 10:35 ng Marcos. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman?
o mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Tanyo ha, mga kapatid, ito, maaaring hindi naintindihan ng karamihan. Nung humiling yung dalawang apostol na pagdating sa kaharian, ako sana nasa kanan mo, yung kapatid ko nasa kaliwa. Maganda yung nila kahilingan. Ako parang hindi ko mahihiling yun dahil hindi naman ako karapat-dapat. Pero sabi ng mga apostol, kung pwede, upuin mo kami, magkatabi kaming magkapatid. Talaga yung diwa ng magkakapatid, magkakampi. No? Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi nyo nalalaman kung ano ang inyong hinihingi. Sabi niya, makakainom ba kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismohan ba kayo sa bautismo? Ang pagkakatranslate, na ibinautismo sa akin. Mali ang translation Kasi bautisado na ang mga apostol nitong panahong ito No? Bautisado na sila Pero meron siyang tinutukoy na isang bautismo, natatanggapin niya pa yung bautismo na yon. Kaya, yung iinuman kong saro, makakainom ba kayo doon? At sa bautismong ibabautismo sa akin, mababautismohan ba kayo? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoong Jesucristo na yung sarong iinuman niya, inuman din ng kanyang alagad. At yung bautismong isa pang bautismo na mangyayari sa kanya, gusto niya, mabautismohan din ng mga alagad doon. Yan. Parang food for thought sa'yo, kapatid na Edwin. Siguro for the first time na-encounter mo ito. Kaya, hindi lang isang bautismo ang makikita mong nagampanan ni Kristo. Bautismo sa tubig, representasyon ng isang halimbawa sa sumasampalataya na dapat siya'y magpabautismo. At isa pang bautismo pagkatapos noon, bago siya mamatay. Mababautismohan siya noon. Ayun. Sana meron kang ideya, kapatid na Edwin, sa naging sagot ko sa iyo. Okay po. Yan, kapatid na Edwin. Yan. Sana ay patuloy po kayo na makinig sa ating mga Bible study Monday to Thursday. At pag Friday po, meron po tayong ganitong Bible exposition. Maraming salamat po, kapatid na Edwin. Hanggang sa susunod. Salamat po for joining us. Si Peter Kalibot naman po ang ating bigyan ng pagkakataon mula sa Camp Tino, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, isang iglesia ni Cristo ni Manalo. Tuloy po kayo, kapatid na Peter, please. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Apo. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Apo. Nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige po, kapatid. Tuloy po tayo. Apo. Ayon po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung iglesia, ay hindi po maliligtas. Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Peter. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy, rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga orihinal na manuskrito ng Biblia. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa orihinal na mga manuskrito. Alam nyo, sa panahon natin, 2,000 taon na tayo mula sa panahon ni Kristo.
Ang Biblia nasulat po, unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, naisulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito. Pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay-Rheims, yun ang official, na may nihil obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng committee, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo, na mali, na kung saan-saan kang translation pumunta, na ligaw sa original. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga, kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yon. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st, 2nd, and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan, itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung dyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Kasi kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun . Ngayon,
Yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century. Yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit, mga kapatid, Ako sa pagsusuri kasi inukonsider ko lahat ng justice. Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Na yung Lamsa. Merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at sa Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 20:28 ng Gawa, karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan 20:28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Tooteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa Gawa. Kaya kahit tignan mo sa official Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tooteo. Pagkatapos ngayon eto si Lamsa, sasabihin Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yun. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi lulusot yung chopi na yun na kailangan daw pumasok sa kanyang kawan. Hindi naman sa kawan pinapapasok No?
pinapapasok ni Kristo sa pinto, hindi sa kawan. Mali talaga eh. Inaano lang, hinihilot para, ang kawan ka-iglesia ni Kristo. Kung ako makakausap mo, ang kawan, iglesia ng Diyos, ayon sa mga manuscript, hindi diyan kay Lamsa. Ba't ngayon kayo nag-ano diyan kay Lamsa, nagsisiksik? Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugoy, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa eh. Ang gumamit lang yan si Iranyo eh. Hindi naman turo yan ang sugo nyo eh. No? Wala kayong maipapakitang ebidensya, tinuro ng sugo niya ang Lamsa. Wala pa nga kayong Lamsa nung araw eh. Basahin mo, pasugo, from 19, ang pinakamatandang pasugo, meron ako, mga dates back to, siguro mas marami pa nga akong pasugo kaysa sa ibang iglesia ni Manalo eh. Nakakalungkot lang, yung iba hindi na nagsusuri, basta galit na lang sa akin. Basta iglesia ni Manalo, dudurugin ang pagkatao mo, sabi nung isang miyembro. Mali eh. Pagiging bulag yon. Magbukas tayo ng isip, mga kapatid. Hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na, hindi mo napapansinin ang mga katotohanang sinasabi. Ang nasa Biblia, sa mga manuscript, ay Ecclesian tuo Theo. Hindi iglesia ni Kristo. Si Manalo hindi gumamit ng Lamsa. No? Wala yan sa mga old na issue ng pasugo yung Lamsa. Kamakailan lang yan lumitaw sa kanila. Kaya para sabihin mo, ang utos pumasok sa kawan dahil merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok eh. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 10. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ng ating Panginoon Kristo. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y... ang sino man taong pumasok sa kawan. Wala nun eh. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na, isang salin pa yan, nakaduda-duda eh. Papasok at lalabas. Hindi naman ganun eh. Meron ba naman papasok ka kay Kristo at lalabas ka? No? Ang ginagamit na salita doon sa papasok at lalabas ay ang salitang sa Grego, alam mo kapatid, itong ating pag-aaral, ito, hindi naman to karaniwang tinatakil sa mga Bible study. Pero ang nakasulat sa Grego, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Ang kahulugan nung itinranslate na lalabas, yung salitang Grego na exerkomai. Exerkomai, to issue. Ayon. Literally or figuratively, to come. Come forth. Magpatuloy. No? Come forth. Pumasok, tas magpatuloy. Yun ang dapat eh. Mali yung pagkakasalin, papasok, lalabas. Although merong kahulugang come out, pero unang-unang salita na ginagamit, ang preferred meaning is to come, tapos forth, no? Tapos, go. Meron ding get out, may escape. Merong go away, o merong go forth. Magpatuloy, no? Proceed. Yan ang mga kahulugan no exerkomai sa Biblia. Kaya dapat ang pagkakasalin dyan, ako ang pintuan, sino man pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Wala namang papasok ka,
Alam mo na ang pinasok mo'y kaligtasan, nilalabas ka pa. Kaya lang, ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos lalabas, ang lalabas daw sa libingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo, na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pasugo 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaiah 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Sheol. Ano ba ang Sheol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang Sheol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling yung mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Abi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon, haharapin ko kahit sa kahit sa teleconferencing sa buong mundo. No? Wala naman sinabi doon sa 19 na dalawang pasok. Wala nun. Siya lang ang tinan nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong lathalang ito. Ano sila? They are polluting the Bible to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Nandun yung dalawang pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa iglesia ni Kristo, tapos lalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok diyan? Pinakita muna ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Kung merong origin, meron ngayong disponible. Merong available na salin na ganun ang pagkakatranslate. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. No? Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka. Makakasumpong ka ng pastulan. Ayun. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay
makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon. Mabubusog ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa Kanya. Spiritual kasi yan eh. Hindi naman yan literal na parang pastulan na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. Tupa sa aking pastulan. Nasa Ezekiel. Basahin natin ng 34-31. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. Si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya, at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya papasok at magpapatuloy. Yun ang dapat na pagkakatranslate. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exerchomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon, bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Ano kinalaman nito sa tanong ni kapatid na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Cristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin dala-dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yun paraphrase lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga manuscripts eh. May mga salin, tinatawag na yung paraphrase version. Pinapalitan yung salita na original para mas madali daw maintindihan. Pinapalitan ng translator. Which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung gaya ng saksi ni Jehovah. Ang nakalagay sa Biblia iglesia, ecclesia sa Greek. Palitan mo naman ang kongregasyon. Sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa Ama yung salitang iglesia. No? Ecclesia in Greek. Palitan ba naman ng saksi ni Jehovah ng congregation? Mali. Hindi ganun ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yung talagang sinabi, yun ang dapat mong ilagay. Ang sinabi, Ecclesian Tuoteo. Pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Yung Ecclesian Tuoteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos. Palitan ba naman ng Iglesia ni Cristo para kumapit sa kanila? Pero ang totoo, kung ating pag-uusapan ito, ang talagang Iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3:4 ng Hebreo, ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo, ang gumawa, lumikha, ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43:7 ng Isaiah, sabi ng Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Sa tawag pa lang, makikita mo kung totoo eh. Kasi sabi ng Diyos na may-ari, siya nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo niyan eh. Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia.
Kaya, nung matayo, tama ang pangalan, sinulat ng mga apostol, sa 11 talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Nakakuha si Manalo ng lamsa, mali pa. Yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Na kagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok Papasok ka kay Kristo. Yun ngang magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun Pero maliligtas yun No? Bakit? Nakapasok kay Kristo yun Tinanggap niya si Kristo Bago siya mamatay Hindi nga nabautismuhan yun Wala nga kawan na napasok yun. Wala nga nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismuhan yun sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa iglesia ni Kristo, kailangan mabautismuhan. Di ba meron tayong pasugo nun? Lagay mo nga, para raw makapasok, kailangan mabautismuhan. November 1939, page 8, kapatid na Daniel. Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo. Pumasok sa Iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Ang nakapasok ay nabautismuhan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo kalimbawa, pagpalagay mo, tama yung salita mo niyan. Yung bang, nabautismuhan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismuhan yun O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismuhan. Hindi nabautismuhan. Hindi nakapasok. Kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo na ang hindi papasok walang kaligtasan. Yan ang kanilang turo lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran ng nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng Iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy. Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Aba, di sentensyado ba sa apoy yung magnanakaw sa krus? Aba, hindi. Mali. Bakit? Hindi nga nabautismoan yun Hindi nga yun nakasama sa kawan Nasa krus niya, magkasama sila ni Kristo hindi nabautismoan. Para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismoan ka. Hindi nabautismoan. Di wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismoan. Mali agad. Bakit? Merong nasa labas, hindi nabautismoan pero naligtas Yung magnanakaw sa krus.
at marami pang iba. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Pakinggan mo po ito, kapatid na kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap, kundi yung nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima, hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi, ang inaaring ganap, yung nagsisitalima sa kautusan. Yung bang nagsisitalima sa kautusan, lahat ba yun nakarinig? Basahin natin ang 14, kasunod na talata, kapatid na Daniel. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita nyo? Hindi lang pala yung nabautismuhan ang maliligtas eh. Bakit? Kasi yung hindi naman yung tagapakinig ng kautusan ng aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumatalima sa kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo? Merong mga hintil, hindi nakarinig ng kautusan. Kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, ito'y aariing ganap. Ang liwanag nun, no? Hindi yung nakikinig ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumutupad. Kung tumutupad ka, kahit hindi mo naman narinig, tinutupad mo sa katutubo, tinutupad mo, ikaw ang aariing ganap. Higit kaysa doon sa nakikinig, hindi naaring ganap dahil hindi tinutupad. Kaya sabi niya, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kapatid na Peter, pakinggan mo po ako. Halimbawa, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, wala pang, palagay natin, totoo yung inyo. Yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, yung lola niya, yung lelang niya, hindi pa nakatayo ang iglesia nyo na totoo. Gumagawa naman ng mabuti. Yung kabutihang nasa kautusan. Hindi naman nangangalon niya yung lolo niya. Hindi naman nangangalon niya yung lola niya. Hindi naman ang aagrabyado. Hindi naman pumapatay ng tao. Mabuti namang makisama sa kapwa. Ikaw ang Diyos ngayon. Dadalhin mo ba yun sa impyerno? Sintensyado na ba yun sa apoy? Gaya ng sabi ni Eranio Manalo. Napakalupit ng nakilala niyong Diyos. Yung ipinakikilalang Diyos ng Biblia ay marunong magligtas yun kahit hindi sumasampalataya. Kahit yung tao hindi sumasampalataya, pero wala kasing narinig na kautusan. Paano sasampalataya kung di nakapakinig? Walang narinig na kautusan. Pero isa siyang lalaking mapagmahal sa asawa, mahusay magpalaki ng anak, mahusay magpamilya. Yun ba iimpyernuhin mo? Hindi naman niya kasalanan na hindi siya nakarinig ng kautusan. Maraming mga panahong lumipas. Walang Biblia, walang kopya ng Biblia. Walang telebisyon, walang radyo. Namatay yung mga tao, yung mga ipugaw doon sa Mountain Province. Namatay sila na walang narinig na aral. Hindi naman nakarating si Kristo doon sa ipugaw. Nangangaral ang mga apostol at si Kristo sa Jerusalem, ginagawa yung rice terraces. Kasi ayon sa mga historiador, yung rice terraces, 3,000 years na o 2,000 years. O palagay mo, 2,000 years na lang. Nung ginagawa yung rice terraces sa ipugaw, nangangaral si Kristo sa Jerusalem, mga apostol. Hindi naman nakarating doon sa ipugaw. Merong mga ipugaw doon sa gumagawa ng rice terraces na mabubuting tao pala. Ba't ba gumawa ng rice terraces?
Kasi takot sila dun sa mga kapatagan, pinag-uusig sila. Kaya doon na lang sila sa bundok. Para sila mabuhay, pinagtiyagaan nilang gawin nilang mga taniman ng palay yung bundok. Di mabubuting tao ito, mga industrious people. Ngayon, hindi man sila nakarinig ng kautusan, gumagawa naman sila ng kabutihang nakasulat sa kautusan. Iimpyerno mo ba ito? Sisintensyahan mo sa apoy? Hindi ganun ang Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, hindi nakapakinig, nabuhay sa kuweba, nabuhay sa bundok, walang Biblia pa, wala pang mangangaral, wala pang radyo, wala pang telebisyon. Pero kung gumagawa naman sa katutubo ng mga bagay ng kautusan, di nangangalon niya, di man niya narinig na bawal mangalon niya, hindi naman siya nangangalon niya. No? Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nananakit ng kapwa. No? Merong ganun kasi mga taong sa katutubo may pag-ibig sa kapwa. Ngayon lang naman sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kasi ang mga tao, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, walang katutubong pag-ibig. Pero nung araw, may katutubong pag-ibig ang mga tao. No? Kung yung mga tao na yon ay hindi nakapakinig, namatay, pero gumagawa naman ng bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, aariing ganap yun. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo ng mga apostol na labas natin, wala nang maliligtas. Walang ganon. Sabi nga ni Kristo, nung merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, nakita ng mga apostol, Panginoon, nakakita kami ng isang tao, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Sagot ni Kristo, huwag niyong pagbawalan. Sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Tanyo? Si Kristo may pataan sa mga tao Itong mga pamilya Manalo, walang pataan. Pag hindi ka kasama nila, impyerno, sadla ka sa impyerno. Maling aral yan, mga kapatid. Hindi totoo yan. Kawawa naman yung kanununuan ni Manalo. Dahil hindi nabautismohan, sa impyerno lahat yun. Hindi. Kung ako hahatol, kahit na hindi pa sila nabautismohan sa iglesyang itinatag ng apo nila, kung sila naman ay mabubuting tao, wala man silang narinig na kautusan, pero gumagawa naman sila ng kabutihan, paraan ng Diyos yun para maligtas. Kahit hindi sila nakasampalataya, pwede silang maligtas. 4 Gs ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang Diyos, pwede niyang iligtas ang lahat ng mga taong gusto niyang iligtas, lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Pati hindi sumasampalataya, pwede namang iligtas ng Diyos Bakit? Nauunawaan ng Diyos yun, matuwid siyang hukom Paano sasampalataya? Hindi nga nakarinig ng kautusan. Sabi ni Pablo, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Hindi nga nakarinig, paano sasampalataya? Pero hindi man nakarinig ng kautusan, gumagawa naman ng mabubuting bahagi ng kautusan, ang mga ito aariing ganap, sabi ni Pablo. No? Kaya kapatid, yung interpretasyon ng mga pastor mo na kailangan pumasok at pag hindi pumasok sa kawan, wala nang kaligtasan, mali agad yun. Naunawaan mo po, kapatid na Peter? Opo. Naunawaan ko po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. Salamat po. Salamat sa Diyos. At tuloy po kayo ng pakikinig, kapatid. Si Anna Marie Maglaki, 35 years old naman po, ay isang miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, mula sa
Angeles City, Pampanga, ang atin pong kasunod. Tuloy po kayo, kapatid na Ana Marie, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung history ng MCGI, yung papaano po yung dating iglesia sa Biblia na ito yung kadugtong ng MCGI, kung paano niya ipinagpatuloy. Yun lang po, Brother Eli. Salamat, kapatid na Ana Marie. Alam mo, kapatid, ang history ng iglesia ng Diyos, kung uumpisahan natin sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpauna ni Kristo na ito ay mawawala sa Israel. Yung paghahari ni Kristo, yung paghahari ng Diyos, mawawala sa Israel dahil tinanggihan nila si Kristo, tinakwil nila si Kristo. Basahin natin ang Juan 1. Ganito ang ating mababasa. To begin at this point, Sister Ana Marie, I have to begin at this point. I'm obliged to lay the premises for you to understand the history of the Church of God. Ito po ang sinasabi sa 1:11 ng Juan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, hindi siya tinanggap dun eh. Meron tumanggap konti. Mas marami ang ayaw sa kanya. At hanggang ngayon, itong lahing mga Hudyo, hindi siya tinatanggap eh. Meron nga mga Hudyo ngayon, members pa ng Judaism, at ang pinapaniwalaan lang si Moises. Di sila naniniwala sa New Testament, di sila naniniwala kay Kristo. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. Majority of them. Kaya bago siya pumanik sa langit, mayroon siyang sinabi sa mga apostol. Sa Mateo Kapitulo 21, ganito ang sabi niya sa 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Kasi naghihintay siya ng bunga sa Israel. Ang bunga mali, puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga. Sa 5:1 ng Isaias, ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. At kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamu ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding iuutos sa mga alapaap
na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasa ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay kong magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas gubat. Hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. At ngayoy isinasamu ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung pwede lang na merong magsara ng pinto para wag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. No? Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita, puro kalokohan ang pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, wag na kayong magdala ng handog, ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Mga hentil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, mayroong matutupad na lugar na ang mga hentil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog. Nakakakita pala ang Diyos ng mga hentil, labas ng Israel. Ang mga hentil kasi labas ng Israel Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hentil. Magiging dakila ang aking pangalan.
sasambahin nila ang pangalan ko, dadakilain nila. Kaya mag-uumpisa sa mga hintil ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, talagang meron direksyon sa Biblia. Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saang silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan. No? At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Kung tanong mo, Iglesia ng Diyos, ang kanyang istorya, nag-umpisa kami sa east. In conformity with the prophecy. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Wala namang makakatutol, galing kami sa east. Nag-umpisa ang Iglesia ng Diyos sa east. Kasi nga, sabi sa Biblia, aalisin ang kaharian sa Israel. Ibibigay sa bansa na nagkakabunga, sa mga hintil. Hintil naman tayo sa Pilipinas. Kaya nag-umpisa ang pangangaral ng iglesyang ito sa mga hintil sa Pilipinas, sa East. Sabi ng Diyos sa hula, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Tanungin natin, anong klaseng lupain sa silanganan? Kasi nasa silanganan ng Australia, nasa silanganan ang malalaking bansa. Anong klaseng lupain sa silanganan? Sa isang collateral prophecy ng Propeta Isaias, sa 24:15, ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, ito pala mga isles of the sea in the east. No? Luluwalhati sa Panginoon, sa silanganan, ang mga taong nasa silanganan, luluwalhati sa Panginoon, saan sa silanganan? Ang luluwalhati nila, ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tama-tama sa Pilipinas ito Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ine-expect ng Diyos. At natupad ang hula na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia. Lalong hindi sa Roma. No? Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesyang galing sa Hapon, yung tinatawag na Messianica, Iglesia Messianica Mundial, na itinayo ni Mukichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran.
ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo. No? Na hanggang ngayon, di pa nila naitatayo. Kaya, wala ito. Sis, kapatid na, wag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo. Earth, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa No? Gugunawin nga ito. Paano mo itatayo rito ang paradise? Ang paradise nasa ikatlong langit. Ayon sa 12:4 ng ikalawang Korinto. Pero, nung pag-aralan ko, walang mangangaral na nanggaling sa East na pumuntang nangaral dito sa West. Ito lang si Hapones na ito, na mali naman ang turo. Mali. Napatunayan naman ang kasaysayan, 1935 pa sila, hindi naman sila nakapagtayo ng paradise on earth. Patay na siguro itong Hapon na ito, si Mokichi Okada. Ang totoo, kapatid na mag-aral ka ng istorya. Si kapatid na Soriano lang ang nanggaling sa East na nangaral sa West. Si Manalo nanggaling sa East, pumunta sa Amerika, alam mo nangyari? Hindi naman nangaral Ayon sa kanila, nag-aral daw si Manalo sa Amerika. Hindi nangaral. Ang sinasabi ng Biblia, pangangaral Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ibig sabihin, ang pangangaral, mag-umpisa sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, pangangaral hanggang sa kalunuran. Ako lang naman na nakarating ditong Pilipino At kung titignan mo sa antipodal map, kapatid na direkto galing sa Pilipinas, gagawa ka ng dire-diretsong butas, papunta sa west, from the east, lalabas ka sa Brazil. Iyan ang tinatawag na antipode map or tunnel map. Kung mag-uumpisa ka, hindi ka magbibiyahe sa air, pupunta ka sa mundo ka papasok, no? Pag nag-umpisa ka sa Pilipinas, you will come out in Brazil. Yun na nga ang nangyari sa akin Nag-umpisa ako ng pangangaral sa Pilipinas, tapos andito ako ngayon sa Latin America. Nakarating ako sa iba-ibang lugar ng pangangaral dito sa Latin America. Nakarating ako doon sa Argentina o sa Paraguay, no? Nakapagtatag tayo ng mga lokal dito sa Latin American countries. Mahigit na 400 churches dito sa Latin America. Meron tayong 301 chapters sa Argentina, sa Paraguay, Uruguay, Chile, etc. Marami yan 301 sa Dominican Republic, sa Haiti, sa El Salvador, sa Ecuador, sa Mexico, sa Guatemala, sa Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile at Argentina, at sa Brazil na parte rin ng Latin America, meron tayo ngayong 173 local chapters. Natupad yung sinasabi sa hula ni Propeta Malakias. Mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. At sabi sa Propeta Zacarias, ang sabi niya, narito, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. At niliwanag yung lupain sa silanganan sa mga pulo ng dagat. More or less, kapatid, yan ang istorya ng Church of God, international sa ating panahon. Lumitaw kami sa tamang direksyon ng hula. At nakarating kami sa tulong at awa ng Diyos dito sa sinabi ng hula na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw papunta sa nilulubugan. Kaya nakarating ako hanggang sa west. Ako lang ang mangaral na Pilipino galing sa east na nangaral dito.
personal para matupad yung hula. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak, ano? Hindi marunong na English si Manalo. Hindi siya nangaral sa Amerika. Nagpunta siya, ayon sa pasugo nila, nagpunta si Manalo sa Amerika, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Eto, hindi pa nga ito nabe-verify eh. Pero nakalagay sa pasugo ito, July 1964, page 182. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California, in 1919. Nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion in California. So hindi siya nangaral. Kung totoo ito ha, kaya lang sinasabi ko kung totoo kasi hindi pa naman ito napapatunayan eh. Meron nga rito isang dokumento eh, pirmado pa eh. Eto, pabasa ko sa iyo kapatid na Daniel. Ito po. Pinura lang yung kinauukulan para itago ang kanyang pero ibinigay ito sa atin. Ito yun, oh. Asa mo, kapatid na Daniel. November 17 ng 1997, Dear Mr., yung pong nagpadala, I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one, Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. School of Religion. PSR, kapatid na Daniel, yun yung Pacific School of Religion na sinasabi ng kanilang pasugo na doon daw nag-aral si Manalo. May nag-inquire. Palagay ko, iglesia ni Manalo ito, kaya ayaw ipakita yung pangalan niya eh. Sabi nung registrar ng assistant to the dean, si Cheryl M. Hewer. Kapatid Daniel, ulitin mo. I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at Pacific School of Religion for this person. If I can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is sure@psr.edu. Sincerely, Cheryl Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. Pacific School of Religion. Ayan. Kaso yung nakalagay sa pasugo, hindi yun hindi yun, hindi masasabi na yun verified na Kasi itinanggi ng Pacific School of Religion na may nag-aral doon Felix Manalo Sabi lang nila yon. Pero kung totoo man yan, nagpunta si Manalo sa West, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Pero nandito ako, nangangaral ako. Hayag na nangyayari ito sa mundo ngayon. Para matupad yung hula na sabi, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Kaya, sa awa ng Diyos, naririto kami ngayon. Sana meron ka ng insight as to the history of the Church of God. Naintindihan mo po, kapatid na Ana Marie? Opo, Brother Eli. Maraming salamat po. Salamat din sa pag-participate, kapatid. Pagpalaing kanawa ng Panginoon. Salamat po at kayo inaanyayahan namin na patuloy na makinig sa atin po mga Bible study at sa ating mga Bible exposition. Samantala, kapatid na Eli, ilan lamang po sa mga komentaryo mula sa ating ang dating Daan at The Old Path social media accounts. Mula po kay Romeo sa Pantamolo, dati po akong Katoliko at dati rin pong born again.
dito po sa Worldwide Bible Exposition. Totoo ang maririnig mo. Di gaya sa FB, daming fake news. Ang totoong news ay totoo ang Biblia at totoong may Diyos. Salamat at may ganitong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Amar, hindi kailanman matutularan ng paraan ng pagsagot ni Brother Eli. Malabong matutulan ng kahit sino man. Si Gerald Rosario, iba talaga paliwanag ni Brother Eli na hindi ko natutunan sa Katoliko. Si Eric Salazar, grabe mga documents, meron talagang proof lahat. Parang nasa Supreme Court. Si Shasha Bells Chanel, napakalaman ng mga sagot ni Brother Eli sa tanong ng nagsusuri. Salamat po sa Diyos sa tanong ng anak niyang 9 years old. Napakalawak na ng tinalakay ni Brother Eli, pambuka sa isipan ng mga nagsusuri. Si Rufa Molina Antero, hindi lang ang nagtatanong ang nakikinabang, pati kaming nakikinig, natututo ng karunungan sa Biblia at kumpleto ang sagot ng Biblia. Salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon. Si Aliza Reyes, fact, ayon sa pasugo, hindi nagpabautismo noon si Felix Manalo kasi walang mas mataas na pwedeng magbautismo sa kanya. Samantalang ayon sa Biblia, si Kristo mismo na Panginoon ay nagpakababa at nagpabautismo pa rin kay Juan kahit na siya ay Panginoon. Si Job Datiles Conde, sana may ganito ang ibang pastor o pari, may question and answer, Bible-based, gaya ng ginagawa ni Brother Eli Soriano. Si Marilu Pascua, salamat po sa Diyos, di ako magsasawang pakinggan ang pagtalakay ni Brother Eli sa mga nakasulat sa Biblia. Si Johnny Timagos, yung dalawang bautismo hindi po alam ng ibang relihiyon yan. Dito lang sa MCGI tinuturo yan. Eloy Saracedes, napakaraming karunungan, sobrang sulit. Isang tanong, ang daming bonus na sagot from Toronto. Maria April Joy Olona, no other religious group conducts a biblical question and answer forum. Only ang Dating Daan is doing this. Si Yvonne Feliz Monteverde, now I know, kaya pala binautismo ng Panginoong Jesucristo sa laman sa kadahilangan ng kailangan niya tayo i-represent para tayo'y matubos sa sala natin. Napakabuti at maawain naman talaga ng Diyos sa atin. Si Chacha Ledesma Cruz, ang pagtuturo ni Brother Eli parang ampalaya, mapait, masakit sa mga tatamaan, pero andun yun sustansya. Kaya kuhanin niyo po yung sustansya, yung wisdom. Be open-minded lang po. Ganyan po talaga pagtotoo at prangka ang tao. KPP, ang gaganda ng tanong at salamat sa Diyos sa malinaw na kasagutan. Si Mariel Fausto, nakakatuwang makita na may mga tao talagang nagsusuri at naghahanap ng katotohanan. Ingatan at samahan nawang palagi sa pakikinig sa kapatid na Eli. Si Cherry May Mercado, tama, kinukuha lang nila ang mga sitas na pabor sa kanila. Kulang talaga sa kaalaman tong mga INCM. Walang taga-dating daan na nagtanong sa ibang pastor. Salamat sa Diyos. Si Jaidel, nakakatuwa na marami-rami ring mga INC ang nagsusuri ngayon. Sana maliwanagan sila. Si Ana Paula Porta, ang galing talaga ng paliwanag ni Brother Eli. Palaging may basihan at buo like a puzzle piece that completes everything. Si Brooks Gijo, ang galing talaga ng mga paliwanag ni Brother Eli. Parang hindi normal lang na tao. Guided talaga ng Holy Spirit. Sana magtagal ka pa po dito sa mundo para marami ka pang tao na mailigtas. Salamat sa Diyos. Si Pamela Valdez, hindi porket galit ka sa isang tao ay hindi mo napapansinin ang kanilang sinasabi. Tama po si kapatid na Eli. That's called being rational. Being the rational beings we are created to be. Si Daniela Joyce Castillon, wrong translations really mislead many people. Thanks be to God for many clarifications, Brother Eli. I am always amazed on how you would always cite Greek manuscripts to prove the truth. Si Mary Joy Galicia, ito talaga ang most informative na pag-aaral ng Bible sa panahon natin. Tinuturuan ng mga nakikinig na mag-analyze at mag-compare. May basis na rin sa science and archaeology. Dapat ito ang hinanap ng mga tao, yung preacher na may credibility. Si Agustin Flores, very logical explanation. Kung si Kristo ay ang pinto at siya ay kaligtasan, pagpasok mo ba kay Kristo, lalabas ka pa? Siyempre hindi na. Kundi pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka na kasama niya.
Si Jem Tuga, salamat sa Diyos, naintindihan ko po na kaya pala binautismohan si Kristo, hindi dahil siya'y makasalanan, kundi nagbigay halimbawa sa mga lingkod niya. Salamat po sa Diyos. Ingatan po kayo ng Panginoon. Si Agnes Aimee Andes, in this hard and dangerous time, there is only one Brother Eli who is brave enough to preach and defend the words of God in the Bible through this Bible study and exposition. Glory be to God. Si Dale Francis Abad, this is a program that other sects cannot be imitated. It has proven for so long time that it is airing. False preachers cannot answer a live question about faith. But look how Brother Eli answers those questions of the guests. He has no idea about what people will ask, but he still can answer it, which he relies from the Bible. I believe this man is guided by the Holy Spirit. Ilan lamang po sa mga komentaryo sa ating social media accounts, kapatid na Eli. Salamat po sa inyong lahat na nag-participate. More or less, mga less than 100,000 persons with 25,067 gadgets connected to our internet social media accounts. Salamat po sa inyong lahat. Sana makasumpong tayo ng awa at biyaya ng Diyos sa mga hinaharap na araw, mga kapatid.